Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinabukasan ng umaga, kinakabahang dumating si Gaby sa opisina ng kanyang pinsan. Tinawagan siya ni Cassie kagabi para sabihin sa kanyang kailangan nilang mag-usap. At alam niyang may kinalaman sa pondong mabilis na nawaldas ang dahilan ng meeting na iyon. Agad siyang tinanggap ng kanyang pinsan sa kanyang opisina nang malaman nito mula sa sekretaryang dumating na siya. 2 tao ang nakasalubong niya pagpasok niya sa loob. Si Brandon Enriquez at si Brittany Cantos. Pinilit niyang initian ang mga ito dahil naging mabuti naman ang kanilang samahan noong nagtatrabaho pa siya sa opisina. Kahit mas experienced ang mga ito kaysa sa kanya sa trabaho, hindi siya pinangunahan ng mga ito o kaya ay tinratong parang hindi boss. Brittany, it's good to see you, sabi ni Brandon, sabay tapik sa kanyang balikat habang palampas ito sa kanya. Brittany. Hi sir, bati naman sa kanya ni Brittany. Hi. Nang makapasok na siya sa opisina ay sininyasan siya ng kanyang pinsan na isara ang pinto habang nilalakad nito ang 2 two-seater sets sa sulok kung saan impormal na tumatanggap ito ng mga bisita. Halika dito, anyaya nito sa kanya. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang kaba. Sa kabila ng suot nitong seryosong business suit at salamin sa mga mata, ang ngiti nito ay kapareho pa rin ang pamilyar na ngiti nito kapag naka-shorts lang ito at naglalakad sila sa beach. O kaya ay naka-shirt at inilalakad nila ang shih tzu ng kanyang mama sa park. Hindi ito kailanman nagbago sa kanya sa mga nagdaang taon. Ito pa rin ang kanyang dating pinsan na todo suporta sa kanya, lalo na nitong nagdaang 3 taon. And for that, he would always be grateful to her. Humalik sila sa pisngi ng isa't isa bago sila naupo sa magkatapat na armchairs. Tinawagan na naman ako ni tita kahapon, anito. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi niya, hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi niya karamihan ng oras. Akala niya ay ganoon lang kadali, pero wala naman talaga siyang alam tungkol sa mga plano ko. Tumango ito. Nag-aalala siya dahil naubos na raw ang pondo niyo sa bangko. Noon siya napabuntong hininga. Tila totoo naman iyon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero dahil ako ang laging nagwi-withdraw, malamang ako rin ang nakakaubos. Humingi na ako ng kopya ng transactions niyo sa bangko, sabi nito. Pasyensya ka na, pero kilala kita. Hindi mo na naman maaalala ang mga ginastos mo kahit magpukpukan pa kayo ng solicitor. Gaby, kung para sa isang business venture ang paggagastusan mo ng pera, kailangang nakasulat sa papel ang lahat. Nauunawaan mo ba? Tumango siya. Nasabi mo na sa akin yan dati. Sinusubukan ko naman. Pero kapag hindi talaga ugali, ang hirap matutunan. Kaya nga, napag-isipan ko kagabi na ibigay na sayo ang team na kailangan mo. Mukhang kailangan mo ng kahit basic staff na makakasama mo palagi at makakapagbigay sa iyo ng payo, pati na rin ng isang accounting clerk na magtatala ng lahat ng gastos mo. Hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Seryoso ka ba? Tumawa ito sa kaumiling. No, hindi ako seryoso. Plano ko sanang pag-usapan natin ito pagkatapos ng new product launch natin. Kaya lang, naaawa ako sa iyo kung ibibitin pa kita ng ilang araw. Kaya heto, ikaw ang unang-unang ipinatawag ko ngayong umaga. Oh my God, excited na sambit niya. Oh my God, maraming salamat pinsan. At hindi niya napigilang lumapit dito at yakapin ito. Ano ba, natatawang protesta nito? Sinisira mo ang buhok ko. Tumatawa siyang bumalik sa kanyang upuan. Sumulyap naman ito sa relo nito. May 15 minuto pa tayo. So, tumingin ito sa kanya. Sigurado akong may mga plano ka na. Ano ng project mo? Bigla siyang naasiwa. Hindi niya alam kung paano nito tatanggapin ang balitang interesado siya sa mga patented inventions ni Rourke. Ni hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nabanggit niya ang pangalan ng pinakahuling naging kasintahan nito. Hindi pa sigurado eh. Kailangan ko pang pag-aralan. Huwag kang mag-alala, kapag handa na ang lahat, magre-report agad ako sa'yo. Ganon. Okay. Ipinapaasikaso ko na kay Brandon ang mga kakailanganin mo. Bumalik ka rito bukas, magiging handa na ang dati mong opisina para sa'yo, kasama ang staff mo. May opisina ulit ako, nagulat niyang tanong. Yes naman. Ano nang inaasahan mo paghahanapin pa kita ng ibang base of operations? Nagpaalaman na sila pagkatapos nyon.
Umalis siya ng opisina ng punong-puno ng excitement at sabik nang magsimula sa kahit anong trabaho. Parang swerte talaga sa kanya ang araw na iyon. Nang hapong iyon, nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Rourke. Humiling ito ng late breakfast appointment sa kanya kinabukasan ng umaga. Kakarating ko lang. May aasikasuhin lang ako sa opisina ngayon, kaya bukas na tayo mag-usap, sabi nito. Tungkol sana to sa proposal na gusto kong hingin mula sa'yo, bro, sagot niya. Sa kabila ng nangyari sa kanila ni Min, nanatiling maayos ang samahan nila ng kuya nito. Kailanman ay hindi ito nakialam sa relasyon nila ng kapatid nito. Pag-usapan natin. Salamat. Okay, saan tayo magkikita? Okay lang ba sa iyo kung sa bahay na? Medyo nami-miss ko na ang luto ng kapatid ko. Alam mo na, may pagkamatampuhin yon. Malamang ay ipagluluto niya ako bukas dahil matagal din akong nawala. Saglit siyang natigilan habang nakadarama siya ng kakaibang sikip sa kanyang dibdib. Siya rin, miss na niya ang mga luto ng kanyang ex. Na-miss din niya ang pagiging maasikaso nito, ang pagiging sweet nito. Kahit ang pagiging isip bata nito, na-miss din niya. What did go wrong? Bakit nagkaganoon sila ni Min? Napabuntong hininga siya bago niya napigilan ang sarili, at kahit hindi siya nakikita ng kausap ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha dahil sa pagiging obvious ng kanyang ginawa. Kung okay lang ba kay Min na pakainin ako ng mga niluto niya, bakit hindi? Marahang tumawa ito sa kabilang linya. Welcome sa kanya ang mga bisita ko. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinangkang pigilan ang sumunod na buntong hininga. Pustahan tayo, iba ako sa karamihan ng mga bisita mo. Muling tumawa ito. Masigit pa sa inaakala mo. So, bukas ng 8:30. Kahit 6 pa, bro, biro niya, siguradong darating ako sa bahay niyo. 8 na lang, sagot nito. At nagpaalaman na sila. Sa kabila ng malamig na presensya ni Min, habang nag-uusap sila ni Rourke sa bilog na mesa sa hardin, kung saan sila hinainan ng almusal, nauwi pa rin sa magandang usapan ang lahat. Pumayag si Rourke na ibenta sa Elizalde Electronics ang karapatang mag-manufacture ng ilan sa kanyang imbensyon, kabilang ang stun ray. Isinama siya nito sa workroom sa loob ng bahay. May din-develop akong prototype na mas user-friendly para sa parehong private at public consumers. Itong stun ray, iniangat nito ang isang gadget na kahawig ng flashlight, pero may kakaibang disenyo sa harapan, kung saan kumikislap ang asul na ilaw. Paborito ito ni Min. Gumagawa ako ng mas madaling gamitin na modelo, kasing simple ng isang flashlight. Ito ang unang attempt ko. Ibinigay nito ang hawak sa kanya. Mas maliit, mas magaan, at mas madaling gamitin kaysa sa original model. Pero nagrereklamo pa rin si Min sa bigat. Gusto niya, 2-step lang ang operation. Buksan ang lock, then fire. May kaunting problema kasi kailangan ng 3 segundo para ma-activate ang battery, kaya nagiging 3-step operation siya. On ang battery, i-unlock, tapos saka palang magpapaputok Sabi ni Min, baka raw nakatawag na ng saklolo ang irit niya, hindi pa rin niya napapagana ang baril. Napatawa siya. Talagang iyon ang magiging instinct niya. Ang umirit, natatawang sabi niya. Ang susunod niyang gagawin ay maghagis ng kung ano. Baka nga maibato pa niya ang stun ray gun. Huwag ka maingay baka marinig ka, pabirong sita ni Rourke. Napalingon siya sa pinto sa kanilang likuran. Nandito pa ba siya? Nakangising sumulyap si Rourke sa kanya. Pumasok na sa opisina. Ngingiti-ngiti niyang ibinalik ang atensyon sa kanilang pinag-uusapan. Bukod sa stun ray, napag-usapan din nila ang iba pang imbensyon ni Rourke, tulad ng heat detector camera, voice activation lock system, at pulse rate activated save or ship call sa cellphone na may special device. Sa huli, napagkasunduan nilang unahin ang stun ray at ang cellphone device sa proposal na isusumite niya sa opisina. Palabas na sila ng workroom nang tanungin ito sa kanya, ano nang sinabi ni Cassie nang sabihin mong interesado ka sa mga imbensyon ko. Asiwa siyang umiling. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Parang hindi na nagulat si Rourke sa sagot niya. Ano nang nagpakumbinsi sa'yo na papayag siya? Negosyo to at ako ang may desisyon. Wala akong kilalang mas profesional pa kaysa sa pinsan kong iyon. Kaunting paliwanag lang ang kailangan at alam kong maunawaan niya na magandang business deal itong pinapasok ko. Tahimik si Rourke habang naglalakad sila patungo sa sala. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Sana nga. Kung nasa kumpanya niyo na ang rights sa mga imbensyon na yan, hindi na ako kukulitin pa ng iba. Iba, tanong niya, bahagyang nag-aalalang nakatingin dito. Tumango si Rourke. Yes, may iba pa. Nakukulitan na rin si Min sa kanila. Napalingon siya sa kanyang likuran na parang inaasahan niyang nandoon lang si Min at nagmamasid.
Sa kanya naalala na kanina pa ito umalis patungo sa opisina. Hinaharas ba siya? Tanong niya. Ngumiti si Rourke, bahagyang nakataas ang kilay. Ano nang nagpaisip sa'yo na hinaharas siya? Tiningnan niya ito ng diretsyo. Come on Rourke. Alam nating dalawa na ang ipinakita mo pa lang sa akin ay ang pinakaligtas sa lahat ng imbensyon mo. Madalas akong pumunta rito noon, tandaan mo. Naririnig ko na ang iba't ibang bagay. Alam kong hindi ito ang unang beses na may nag-alok sa'yo ng malaking halaga kapalit ng copyrights ng mga imbensyon mo. Tumitig si Rourke sa kanya pero nanatiling tahimik. Iba ang buhay na ginagalawan mo kumpara sa kung ano nang halata sa iba. Kinakabahan man siya sa kanyang sinasabi, hindi niya mapigilan ang sarili. Alam niyang delikado ang paksang iyon sa loob ng bahay na ito, pero hindi niya matiis ang ideya na maaaring may mga hindi mabubuting taong humaharap kay Min. Hindi ko iniisip na masamang tao ka, sa totoo lang, kabaligtaran pa nga ang hinala ko. Pero, shut up Gaby. Tumalikod si Rourke at naglakad palabas ng bahay. Napasunod siya rito. Pero si Min, I'm running a security agency, Gaby, at ligtas si Min kasama ang lahat ng staff sa opisina. Nag-aalala lang ako sa kapatid mo. Tumigil si Rourke malapit sa kanyang sasakyan, saka humarap sa kanya. Yan lang ang dahilan kung bakit hindi pa kita sinusuntok, anito, malamig ang tinig. Humalukip-kip ito bago nagpatuloy. At para na rin sa ikakakalma mo, mula ngayong umaga, iba na ang tatao sa front desk, hindi na si Min. Ipinasok ko na siya sa accounting department. Hindi ko rin gustong malagay sa alanganin ang kapatid ko. Una, babae siya. Pangalawa, impulsive siya. Baka kung ano ang maisipan niyang gawin kapag nainis o ninerbiyos. Pangatlo, kapag nagsimula na siyang magreklamo, bingi pati bituka ko. Kaya hindi pwede ang iniisip mo. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Gusto niyang mapakamot sa ulo habang nahihiyang iniwasan ang tingin nito. Bakit nga ba siya biglang nagdrama? Lumabas tuloy na parang mas marunong pa siya kaysa kay Rourke. Pasensya. Pinaka nakakakaba kasi yung baka kung ano ang maisipan niyang gawin. Kapag ninerbiyos siya amin niya. Minsan na niyang pinalo ng takong ng sapatos ang isang tambay dahil lang pinaswitan siya. Napailing siya at napabuntong hininga. Hindi naman sa hindi ko siya kayang ipagtanggol, dagdag niya, pero nakakasira pala ng diskarte kapag mas matapang pa kaysa sayo ang kasama mong babae. Bahagyang napanganga si Rourke habang nakikinig. Ano, luka-luka talaga ang babaeng yon. Naghiwalay sila nang may malinaw na kasunduan, siya ay hindi madadamay sa sermon na ibibigay nito sa kapatid. Mula sa bahay ni Rourke, dumiretso siya sa main building ng Elizalde Electronics upang ayusin ang kanyang bagong staff at ihanda ang opisina na muling magiging basehan ng kanyang trabaho. Dumating at lumipas ang araw ng product launch ng Elizalde Electronics nang walang anumang aberya. 3 linggo matapos ang paglulunsad at distribusyon, agad nang pumasok ang positibong sales report sa opisina. 1 buwan matapos ang launch, isang salo-salo ang ginanap sa bahay ni Cassie bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa matagumpay na produksyon ng kanilang pinakabagong produkto. Mas lalalim ang tensyon sa pagitan ni Gaby at Rourke habang unti-unting lumalabas ang mga banta mula sa mga misteryosong taong interesado sa mga imbensyon. Samantala mga ka-felisidad, isang hindi inaasahang pagkikita ang maaaring magpabago sa dynamics ng relasyon ni Gaby at Min. Magiging daan ba ito para muling mabuo ang kanilang koneksyon o mas lalo lang lalayo ang loob nila sa isa't isa? Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata.